Magandang araw, Malacanang Press Corps. Mga ahensya ng pamahalaan, kaliwat kanan ang trabaho sa flood control works upang tiyakin ang kaligtasan ng mga komunidad at mapanatiling mabilis ang daloy ng trapiko sa ating mga lansangan. Walang patid ang trabaho ng MMDA sa pamumuno ni Chairman Don Artes at GM Nick Torre at DPWH sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon. Nito mga nakaraang araw bilang paghahanda sa epekto ng Bagyong Inday. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang mabilis na pagbaba ng tubig sa mga bahaing lugar. Kaya naman kahit umuulan o hindi ay patuloy ang trabaho ng mga kawani ng MMDA at DPWH upang linisin ang mga daluyan ng tubig, panatilihing operational ang mga pumping station at clearing and dredging activities sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ang resulta, mas mabilis na humupa ang baha at nanatiling passable sa mga commuter at motorista ang mga kalsada. May mga lugar na hindi pa rin agad humuhupa ang baha, kaya't hindi titigil ang administrasyon na maisaayos ang lahat ng lugar sa Pilipinas na lubhang bahain. Tuloy-tuloy lang ang trabaho. Pero hindi ito natatapos dito. Kailangan ng pamahalaan ang tulong ng bawat Pilipino. May mga kababayan tayo na nahuli sa CCTV na nagtatapon ng basura sa mga creek. May mga kababayan tayo na mula sa umaandar na sasakyan ay nagtatapon din ng kanilang basura sa labas ng bintana. Ang administrasyon ay ginagawa ang lahat, pero ang iba dumadagdag pa sa problema. Maging responsable para sa sarili at para sa bayan. Kung hindi man po kayo makatulong sa paglilinis ng mga drainage, ay huwag na pong maging sanhi ng pagbaha. Tumulong na lang po kayo. Kapag nahuli kayong nagtatapon ng basura, papanagutin kayo. At sa ngayon ay pinag-uusapan na nalikhain o lakihan ang penalty para sa mga pasaway na nagtatapon ng basura kung saan-saan lang. Itabi ang inyong basura at i-dispose ng tama. Sa ganitong paraan ay makakatulong kayo na mapanatiling malinis ang paligid at ligtas ang mga komunidad mula sa baha. Tuloy-tuloy po ang aksyon ng pamahalaan upang labanan ang baha. Tumulong po tayong lahat para maiwasan natin ang panganib at abala dulot ng maling pagtatapon ng basura. Responsibilidad natin lahat na maging maayos ang ating bansa. Ongoing rehabilitation ng Navotas Fish Port Complex ininspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. Noon ay masikip, binabaha at hirap makasabay sa paglago ng negosyo. Ganito ang estado ng Navotas Fish Port bago magsimula ang pag-aayos. Ngayon, maluwag, ligtas at mas handa na sa progreso dahil sa mga ginawang improvements dito. Alinsunod ito sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibalik ang sigla ng Navotas Fish Port at palakasin ang kabuuan ng fisheries industry ng bansa. Taliwas ito sa isinisigaw sa isang rally na wala daw tulong ang administrasyon sa magsasaka at mangingisda. Alam natin ang katotohanan. Malayo pa ang tatahakin, pero malayo na rin ang narating ng rehabilitation ng Navotas Fish Complex. Ongoing pa ang ibang pagpapaganda ng mga pasilidad nito upang maging mas matatag laban sa epekto ng climate change. Isa rin itong pinaghahandaan para sa inaasahang pagdagsa ng mga barko at pagdami ng produktong isda sa mga susunod na taon. Kabilang sa rehabilitation ng fish port ang pagtatayo ng makabago at malinis na market halls, reinforced concrete wharves, drainage at sewer facilities, reclamation works,
shipyard backyard areas, utility facilities at iba pa. Sa tulong ng mga improvements na ito ay inaasahang mababawasan ang post-harvest losses, mapapanatili ang kalidad ng mga produktong isda at mapapalaki ang kapasidad ng fish port. Sa oras na matapos ang rehabilitation ng Navotas Fish Complex, inaasahang bubuti din ang regional and municipal fish ports ng bansa. Nagsimula ang pagtatayo ng fish port noong 1974 sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. at natapos noong 1977. Ngayon, sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ay naisakatuparan na ang pagsasaayos at pagpapaganda nito. Abala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ng Lunes dahil sa sunod-sunod na mga aktibidad na kanyang personal na pinangunahan mula Northern Mindanao hanggang National Capital Region. Kaninang umaga, personal na nag-inspeksyon si Pangulong Marcos Jr. sa Binoni Port Operations Building at sa inaugurasyon ng Binoni Port Light Craft Landing Station. Kasama ng Pangulo si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez at iba pang opisyal ng pamahalaan. Sa mensahe ng Pangulo, binigyan diin niya ang mga mahalagang papel ng naturang infrastruktura upang mas lalo pang sumigla ang kabuhayan sa Camiguin at sa karatig na probinsya nito, ang Misamis Oriental. Batay sa tala ng pamahalaan, inaasahang aabot sa halos 1 milyong pasahero ang makikinabang sa proyekto sa taong 2030. Habang inaasahang tataas ang mga sasakyang dadaan sa halos 200,000, patunay na masiglang ekonomiya ng probinsya. Maliban dito, binigyan din ng Pangulo ang patuloy na pag-develop sa Port of Balbagon at sa Port of Ginsiliban. Layo nitong mapanatiling konektado at accessible sa lahat ang Camiguin. Pagkatapos ng inspeksyon, agad na pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa New Camiguin Gymnasium sa halos 6,000 beneficiaries ng Local Government Support Fund sa Camiguin. Nakasalamuha rin ng Pangulo ang 100 na bagong Pilipinas Presidential Scholars mula sa 5 munisipalidad ng Camiguin, kung saan bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng tig 20,000 pesos. 190 pang scholars mula sa nasabing munisipalidad ang makabibiyayaan ng programang ito. Sa huling tala, noong July 11, nasa 1,266 local government units na ang nabigyan ng LGSF, samantalang nasa 23,431 barangays na ang nabigyan ng Socio-Civic Projects Fund. Bago magtanghalian, binisita ng Pangulo ang Camiguin General Hospital sa Mambadjao, kung saan ipinatupad ang zero balance billing. Ibig sabihin, walang binayaran ang mga pasyenteng nasa basic o ward accommodation. Naobserbahan din ng Pangulo ang operasyon ng emergency room ng naturang pagamutan. Ang Camiguin General Hospital ay isang level 1 hospital na saklaw ng Department of Health. Mayroon itong 5 medical department na nagbibigay ng iba't ibang serbisyo, kagaya ng general surgery, orthopedics, obstetrics, at gynecology. Matapos ang produktibong araw ng Pangulo sa Camiguin, mamayang gabi,
naman ay isang homecoming reception ang inihanda para kay tennis star Alex Iyala na nagbigay karangalan sa bansa bilang kauna-unahang Pinoy na nakapasok sa round of 16 sa Wimbledon. Congratulations kay Alex Iyala. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Harley Balbuena, IBC 13. Hi, good afternoon, Yusek. Yusek, multiple sources from the DOH have disclosed that Health Secretary Ted Herbosa already tendered his resignation today. How true is this, Yusek? And if confirmed, did the President accepted the resignation of Secretary Herbosa? Meron po tayong anunsyo na babasahin. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw bilang kalihim ng Department of Health si Dr. Jose S. Pujalte Jr. Baon ang malawak na karanasan at natatanging pamumuno bilang doktor, hospital administrator, guro at lingkod bayan na may mahigit na 3 dekada sa pagsusulong ng pampublikong pangkalusugan. Naging bahagi ng DOH si Dr. Pujalte Jr. taong 1991 at natapos ang kanyang orthopedic residency sa Philippine Orthopedic Center noong 1994. Nagtapos si Dr. Pujalte Jr. sa kursong medisina sa University of the Philippines College of Medicine at kalaunan ay nagtamo ng master's degree sa Hospital Administration mula sa Ateneo Graduate School of Business. Noong 2008, kinilala rin bilang Career Executive Service Eligible, isang patunay ng kanyang kakayahan at kahandaan sa parehong larangan ng paggamot at public administration. Nagsilbi rin siyang guro sa University of the Philippines Manila, FEU Nicanor Reyes Medical Foundation at San Beda College of Medicine. Sa kanyang pagpasok sa DOH, inaasahang pangungunahan ni Dr. Pujalte Jr. ang ahensya sa pagpapatuloy ng mga hakbang ni Pangulong Marcos Jr. upang higit na mapatatag ang healthcare system sa bansa, maisulong ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan at maisulong ang mabuting kalusugan para sa lahat. May bago na po tayong Health Secretary. Yusek, follow-up, si Secretary Herbosa po ba ay nag-resign or siya po ay sinibak ng Pangulo? Nag-resign po siya dahil po sa kanyang kalusugan. How about po yung multiple graft complaints na hinaharap niya sa ombudsman? May kinalaman po kaya yan sa pag-resign niya? Hindi po nabanggit at patungkol po dyan at ang isinaalang-alang po ng Pangulo ay ang kanyang kalusugan. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News. Yusek, good afternoon. Former Budget Chief Pangandaman was named CEO and chairman of the country's only Islamic bank, which is also a GOCC. Bakit po inappoint ni Presidente si former Secretary Pangandaman? Wala naman po sigurong masama kung i-appoint po niya ang isang tao sa tingin niya ay makakapagtrabaho na maayos. But no less than former DBM Yusek Shalom Magno questions disappointment kasi never daw pong inimbestigahan si Pangandaman for the flood control scandal. Is the palace concerned or not concerned about the backlash of reappointing secretaries who were part of the scandal? Naging bukas naman po ang administrasyon sa pag-iimbestiga. Kahit sino pa yan, kahit mga kaalyado, hindi kaalyado, kamag-anak, hindi kamag-anak, naging bukas po ang Pangulo sa pag-iimbestiga. Hindi lamang sa nakaraang administrasyon, kundi pati sa kanyang mga tao, kanyang mga cabinet secretaries or sino mang mga nasa ilalim ng ehekutibo. Na bukas pa rin po ang pag-iimbestiga. Kung mayroon mang kinalaman ang sino man, ay patuloy lang ang pag-iimbestiga. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA 7. Yusek, ibig sabihin po ba nitong appointment na ito ay walang kasalanan sa flood control scandal ang dating budget secretary sa mata ng Pangulo? And that she now enjoys the trust and confidence of the President enough for a new government post? Iba naman po ang usapin po kasi ng patungkol sa anomalya, sa flood control projects. Kung meron po sila nakikita mga ebidensya laban kay dating Secretary Amina Pangandaman,
bukas po ang Pangulo sa anumang klase ng pag-iimbestiga. So hindi naman po ibig sabihin ito na inaakusahan ng Pangulo, hinuhusgahan ng Pangulo, O inaabsuelto. o inaabsuelto ng Pangulo. Hindi po ito usapin patungkol sa flood control project. But Yusek, doesn't this send the wrong signal na mag-a-appoint po ang Pangulo ng isang nadawit at nagbitiw sa kasagsagan ng flood control scandal, and especially at this time when the accusation against his administration is that he is only chasing selective justice? Kaya nga po ang sinabi natin, sa ngayon po ay wala tayong nakikitang anumang kaso na kinakaharap ni dating Secretary Amena Pangandaman. Kung meron po sila maikakaso at meron po sila ebidensya, sila po ay malaya na magsampa ng kaso. Pero siya po ba naimbestigahan na, ma'am? Hindi po ang Pangulo ang mag-iimbestiga. Yan po ay binigay sa ICI, ngayon po sa Ombudsman, pati ang DOJ. Malaya po ang mga investigating bodies na imbestigahan ang sino man maaaring sangkot. Okay, ma'am, on another point, I just need to ask, kanina po nagkaroon ng rice-giving activity sa Mandaluyong. Ang tatakbo ng mga sako ay 10 kilos at ito ay bawat barangay makikinabang program. Ang kaso may mga nagreklamo po, ang bigas daw ay 8 kilo lang, hindi 10. Opo, at hindi po ito na naisin ng Pangulo. Kung ano ang dapat na ibigay sa taong bayan, dapat ibigay. Sa ngayon po ay nagbigay na rin po ng pahayag at nakausap po natin mismo ang pamunuan ng munisipalidad. Nakalagay po kasi doon ay Mandaluyong. At ainilan po natin kung ano po ang nangyari dito. Dahil sabi po natin, hindi po ito na naisin ng Pangulo. So, ang impormasyon po na naibigay po sa atin, 29,500 na sako ng bigas na may supposed to be 10 kilos na laman ang naipamahagi. Pero approximately or ang estimate more or less 50 na sako ang sinasabing kulang sa kilo. So, ang inacknowledge po ito ng supplier at sila po ang nagkaroon ng pagkakamali dito. At humingi na po daw sila ng paumanhin sa Mandaluyong LGU. So, ang action po ng supplier, ang sabi po, ang pangako ay papalitan ng buo na 10 kilos ang sako na nakakuha ng 8 kilos. Bibigyan ng additional na 10 kilos na bigas. At hindi na babawiin ang una na ibigay na mga 8 kilos lang. So, ang LGU po ay nagdesisyon na i-blacklist ang supplier at may isinasagawa na rin po silang pag-iimbestiga patungkol po dito. Salamat. Sunod na tanong mula kay Maricel Alili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, on impeachment, Senator Ping Lacson said that they need the authorization from the president before they can open the green box containing the tax details of the vice president and her husband. Will the president authorize it? Wala pa po kasi na ibibigay na anumang request, sulat sa Pangulo. So pag dumating na po ang kanilang paghiling, ito po'y aaralin at tingnan po natin kung ano magiging aksyon ng Pangulo patungkol po dyan. But sa pananaw po ninyo, how important yung green box in resolving the issues and the impeachment complaints against the president? Siguro sa mata naman ng tao, hindi lang sa atin, hindi lang dito ngayon na nasa sa room ng press briefing, alam naman natin kung gaano kahalaga ang mga dokumento na maaaring magpakita ng katotohanan sa mga issues na ito. So lahat ng dokumento, lahat ng lehitimo na mga dokumento ay masasabi nating importante sa paglalahad ng katotohanan. Follow-up question mula kay Glisel Pardilla, PTV. Good afternoon po, Yusek. Yusek, Senator Lacson is also seeking faster impeachment trial for VP Duterte to avoid idle court time. Alam po natin na it falls under Senate authority, pero meron po bang reaction yung Palace or does the Palace support a speedy trial? Sa ngayon po, katulad ng sinabi natin, ang Pangulo po ay hindi makikialam kung ano ang proseso na ginagawa
sa Senado, nasa pamumuno na po yan ng Senado kung paano po nila ito mapapabilis. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Magandang hapon po. Yusek, it's been 1 week since the Sandigan Bayan ordered the arrest of Senator Dante Marcoleta, but the senator is still in the hospital at nadadalaw pa po na ilang mga VIP. Ano po masasabi ng palasyo po dito? Of course, ang kalusugan kasi ay hindi naman natin pwede itong isugal. Kung ano po ang sinasabi ng mga doktor, kung ano po ang kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta, ay dapat din po nating pag-ingatan at ma-monitor kung ano po ang kalagayan ni Senator Marcoleta. So kung siya po ay dinadalaw at mukhang meron nga pong nagreklamo or umalma dito, nasa pag-uutos na rin po ito ng Sandigan Bayan. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good afternoon. Balikan ko lang po ng kaunti yung naging panayam kay Mayor Baste Duterte sa Dahig kung saan sinabi niya nga po that the goal of the impeachment was to prevent the Vice President from running in the 2028 bid. Sinabi niya rin po in that interview na 3 taon daw pong pinagplanuhan o kampanya itong impeachment para talaga hindi raw po makatakbo si Vice President. Ano pong response ng palasyo sa ganitong akusasyon na matagal pong pinagplanuhan? 3 years pagkapanalo pa lang ng Vice Presidente? Sabi niya po, simula nung nagkaroon, most likely, sabi niya, 3 years itong ginawang campaign para ma-impeach si Vice President. Kaya nga, ibig sabihin, pagkapanalo pa lang niya ng pagka-Vice Presidente, pinaplano na ng Vice Presidente yung tumakbong presidente? Ganun yung lumalabas kasi pinagpaplanuhan na siya para hindi siya makatakbo. Pero kung alam pala nila na 3 taon na itong pinagpaplanuhan, kung totoo yung kanyang sinasabi, dahil wala tayo nakikitang anumang ebidensya, kung totoo man ito, di sana mas naging maingat sana ang Vice Presidente sa paggamit ng kanyang confidential funds at hindi rin naabuso ang mga pondo at tungkol sa mga ghost vouchers. Babalik tayo ulit sa ghost vouchers, ghost food packs, na nakita ng COA. Kung alam niya na nila ito, hindi ba dapat mas naging mas masipag ang Vice Presidente at hindi puro pangingimang bansa? At sana hindi na rin siya umalis at that time nung merong bagyong Katrina at nanood ng concert ni Taylor Swift. Diba? Kasi definitely mai-issue sa kanya to. Kung balak niya palang tumakbo, pagkapanalo pa lang ng Vice Presidente, ay balak na pala niyang tumakbong pagka-presidente. So, kasi hindi ka naman magpaplano na hindi siya tumakbo kung wala naman siyang balak tumakbo. But still, ang pinag-uusapan ngayon dito is it's about transparency, accountability. May mga issues na dapat sagutin at hindi ito para hindi patakbuhin ang Vice Presidente. Bakit? Dahil kung mayroong sapat na ebidensya ang Vice Presidente para iligtas niya ang sarili niya sa mga issues na ito, hindi siya mapipigilan sa pagtakbo. Lalong-lalo naman, marami naman siyang kaalyado sa Senado. Follow-up lang din po still kay Mayor Baste. Lumabas po kasi yung sa issue ng Romanov po, di ba? But it can be reference pala na as early as 2024, si Davao City Mayor Baste Duterte ang unang nagsabi ng about sa mga Romanov. Sabi niya po in a Davao event, before you go to bed, think of the Romanovs, maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Pero this time, sa impeachment, ginagamit naman po ng camp ng Vice President yung Operation Romanov to justify yung statements that she made against the president. May any inconsistency po ba kayong nakikita in terms of using this Romanov reference? Yeah, tama ka, Tristan. Una na dinig ang salitang Romanov sa bibig mismo ni Mayor Baste Duterte. January 2024. At nandoon na ang pagbabanta sa ating Pangulo. Sinimulan ito ni dating Pangulong Duterte, sinundan ni Mayor Baste Duterte. Pumangatlo ang Vice Presidente. Lahat sila nagbanta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. Kaya makikita natin kung bakit walang ebidensyang lumalabas sa ngayon ang Vice Presidente patungkol sa grave threats or death threats na kanyang binanggit nung panahon ng siya ay matatawag na nagmura at nagbanta sa Pangulo.
dahil malamang ay hindi niya rin alam na itatanong siya sa kanya ito. At doon pa lang sa kanyang sagot ay wala siyang man lang binanggit patungkol sa siguradong or konkretong ebidensya tungkol sa death threats. So, with that, mahihirapan siyang i-prove ang death threats at wag lang mag-resort to making up another documents. Last na lang po on the arbitral award anniversary kahapon po, 'di ba? The Philippines mark a decade since the country won its landmark case. Nagkaroon po ng chance to interview Paul Reichler, the Philippines' lead counsel in the South China Sea arbitration case. Sabi niya po, there was lot of valuable time lost, as much as close to a decade since the Duterte administration abandoned efforts to build international support to back the 2016 arbitral award, making it harder for succeeding administration, including the Marcos administration, to advance yung country's maritime claims. So kumbaga nangihinayang po siya na maraming taon ang nasayang. Ganito rin po ba yung saloobin ng palasyo pagdating sa arbitral award? Actually, hindi lang po siya ang napuna niyan, na nadinig na rin po natin kay dating Vice Presidente Leni Robredo na maraming nasayang na panahon. At sa ngayon nga ay pinupuri niya or kinasasaya niya ang ginagawang hakbang ni Pangulong Marcos Jr. pagdating po sa paglaban at pagprotekta sa interes natin sa West Philippine Sea. So, totoo naman na ipinaglaban ito sa panahon ni Pinoy, pero sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ang arbitral award or ruling ay kinonsidera lamang na simpleng papel na pwedeng itapon sa basurahan. Na kahit ang kanyang dating Secretary ng National Defense, Secretary Lorenzana, ay wala rin nagawa nang iutos ni dating Pangulong Duterte na gibain or wag ipagpatuloy ang paggawa ng isang shelter para sa mga mangingisda sa isang sandbar, yung ating Sandicay. At pinayagan pa ni dating Pangulong Duterte na ang magpatrolya dito sa ating sandbar ay ang mga Chinese vessels. So, hindi po kasi ganyan ang polisiya ng ating Pangulo. Ipaglaban ang ating karapatan sa diplomatikong pamamaraan. Kung natatandaan niyo po, September 2023, nung nagkaroon at naglagay ng floating barriers ang China Coast Guard, iniutos po ng Pangulo na ito ay tanggalin para sa kabutihan din po ng ating mga mangingisda. Hindi nag-atubili ang Pangulo na gawin ang nararapat, hindi nag-provoke ng war, hindi nagkaroon ng kaguluhan, pero ipinaglaban ang karapatan at interes ng ating bansa. Kaya sa ating mga kababayan, yung mga panawagan ng iba na parang huwag na nating ilaban ang anumang karapatan natin sa West Philippine Sea dahil sa baka magkaroon ng giyera, hindi po yan ang nais ng administrasyon. Hindi po natin gustong maging duwag ang bawat Pilipino para ipaglaban ang karapatan natin. Pero hindi po tayo nagsasabi na dapat tayong sumulo sa isang giyera. Ang gusto ng Pangulo, lagi, diplomatikong pamamaraan. Okay, maraming salamat. Malacanang Press Corps. Balik sa Yusek Claire. Maraming salamat. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanindigan sa mga matagumpay na pagsulong ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Sa isang diplomatikong reception na idinaraos nitong nakaraang Biyernes, July 10, sa Conrad Hotel, hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng Pilipino na itaguyod ang 2016 arbitral ruling. Lahat ng Pilipino. Dahil ang ipinaglalaban ng Pilipinas ay hindi lamang ang kapakanan ng bansa, kundi maging ang ating mga kababayan. Ayon sa Pangulo, ang nasabing ruling ay direktang nakakaapekto sa mga Pilipino at sa kanilang karapatan na mangisda ng payapa sa ating karagatan upang matustusan ang kanilang pamilya. Naninindigan din si Pangulong Marcos Jr. na ang South China Sea ay dapat manatili bilang lugar ng kapayapaan, kooperasyon at ugnayan. Hindi ito dapat pagmumulan ng dibisyon o kaguluhan.
Ang lahat ng ito ay naguugat sa pagpapahalaga ng ating bansa sa rule of law. Iginiit ito ng Pangulo sa kanyang talumpati. We did so because we possess an unwavering faith in a rules-based international order. For the rule of law is a great equalizer of all nations. It assures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. Sa kabilang dako ay maraming Pilipino ang sang-ayon sa hakbang ng pamahalaan pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon sa Okta Research, 66% ng mga respondents ay sumusuporta sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. pagdating sa pagtaguyod sa 2016 arbitral ruling. Isa itong malaking tagumpay sa ating patuloy na pakikipaglaban para sa ating soberanya at karapatan sa ating mga karagatan. Peace can only endure when it is anchored on justice, mutual respect, and the sovereign equality of all nations. Disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law. Our nation chose dialogue over confrontation, law over intimidation, and peace over conflict. Right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power, whose ancestors have cast their nets in these waters for many generations, and who deserve to fish in peace, in safety, and with the dignity to feed their own families. At bago po tayo magtapos, meron pa po tayong isang anunsyo. Nakatakdang magtungo ngayong linggo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore para sa working visit mula July 14 hanggang 16. Bahagi ito sa pagsulong ng pamahalaan sa mas matatag na bilateral relations ng Pilipinas at Singapore na magsisilbing susunod na chair ng Association of Southeast Asian Nations sa susunod na taon. Sa maiksing working visit, nakatakdang magkaroon ng courtesy call ang Pangulo kay Prime Minister His Excellency Lawrence Wong, kung saan inaasahang isulong ang pagpapalawak ng kooperasyon sa trade and investment, environment and health, at regional and global development habang patuloy na isusulong ang commitment ng dalawang bansa hinggil sa ASEAN centrality at regional stability. Makikibahagi rin ang Pangulo sa Milken Institute's private roundtable discussion sa Philippine Embassy sa Singapore kung saan makakasalamuha niya ang mga business leaders bilang bahagi sa effort ng pamahalaan matapos kilalanin ang Pilipinas bilang upper middle income country. Si Unang Ginang Liza Araneta Marcos naman ay magbabahagi ng kanyang mensahe sa Global Economic Cooperation East Summit bilang tugon sa imbitasyon ng Future Economic Cooperation Council, isang India-based economic platform na nagbubuklod ng mga business at government leaders upang isulong ang global strategic economic cooperation. At yan po ang ating pinakahuling anunsyo. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay ipinaglalaban ang interes ng bansa sa lahat ng oras. Tumutulong sa gobyerno sa pagpapaangat ng bansa at hindi puro reklamo at paninisi ang alam. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.